Bakit dandruff na naman ang topic mo, girl? Diba meron kang pinakita sa amin last time about dandruff treatment na sabi mo 3 to 5 days okay na? Akala ko ba okay na yung tea tree products na pinakita mo sa amin? Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Eva, and for today's topic, nasa title ng video natin, 5-minute routine to remove your dandruff permanently. Bakit ba ito na naman yung topic natin? Kasi gusto ko pong magbigay ng bagong update regarding doon sa nauna kong video about dandruff treatment. Ibinahagi ko sa isang video ko ang tea tree products, diba? Yes, naging okay naman po siya 3 to 5 days na gamitan. Pero unfortunately, mga ilang araw ang lumipas, siguro mga umabot ng week or more than 1 week, napapansin ko na kumakati pa rin yung aking mga scalp. Hindi naman siya ganun kagrabe, pero meron pa rin paunti-unti, parang sumusumpong-sumpong pa rin yung kati ng aking scalp. And I thought na dahil lang sa mga baby hair na tumutubo sa aking scalp. Pero when I check it, kinuskus ko siya tuwing kumakati siya, marami pa rin mga nahuhulog na mga tiny, na mga white, na mga parang mga dead skin na yung balakubak. So, I was so disappointed and nasad talaga ako kasi hindi pa pala siya natanggal. Akala ko maging okay din siya sa ginagamit kong olive oil sa aking scalp and sa aking hair. Kasi nga, I thought na pag na-moisturize yung aking scalp, so mawawala din yung mga flakiness ng aking sa scalp ko. Kaya I thought na makakatulong din yung ginagamit ko na pangpakapal ng buhok kasi meron siyang olive oil. Pero hindi pa rin pala. Realize ko na yung mga ginagamit kong tea tree spray, yung shampoo, yung conditioner, is for the meantime, relief lang pala siya sa akin. Though marami naman akong nakita sa mga reviews po na effective siya, pero hiyang-hiyang naman tayo. Actually, especially sa mga mild cases, yung hindi masyadong makakapal na mga dandruff, marami talagang mga nagko-comment, nag-reviews doon na effective naman din siya. Pero sa akin, hindi siya nag-work po. Parang, ano lang siya, parang relief lang talaga siya. Parang nagre-relieve lang yung itchiness sa aking scalp. Pero pag chine-check ko siya, meron pa rin nahuhulog and sumusumpong-sumpong pa rin yung kati ng aking scalp minsan. Hindi na sana ako mag-shoot ng video na to, guys. Pero nakokonsensya ako na hindi magbigay ng update regarding doon sa previous kong video about dandruff. Kasi ang hirap kaya para sa mga viewers na naghahanap ng solusyon tapos makakita lang ng mga video na hindi naman pala ganun ka nag-work sa akin, which is ako yung nag-share. So, gusto kong magbigay ng update ngayon. Well, again, hiyang-hiyang naman tayo. So, I think itong tea tree products is effective din sa iba. Especially pag excessive oiliness ang cause ng dandruff nyo. Kasi, ito kasi siya is menthol eh. So, late ko lang na-realize na hindi pala siya fit sa akin kasi hindi naman oily yung scalp ko. Parang napansin ko nga na parang dry siya masyado. So, ito siya kasi, ang mga product na to is menthol. So, napansin ko na parang mas lalong nagda-dry yung scalp ko and kaya hindi naging okay yung aking dandruff. So, for me, it will work for those, yung may mga dandruff due to excessive oiliness ng scalp. Kaya ito po, i-share ko sa inyo itong simple tips na tinuro ng isang dermatologist na nakita ko sa video upon research. Una, gumamit ng kahit anong shampoo, basta anti-dandruff shampoo. Yung hiyang naman kayo, wag lang muna yung masyadong matapang. Kaya sa akin, bumili ka agad ako sa tindahan ng yung Head and Shoulder na pink. Kasi na-mention din kasi ng mama ko na nawala din daw yung dandruff niya sa Head and Shoulder na pink. Pero again, depende na sa inyo yon. Pwede Head and Shoulder, pwede Clear, or ano ba yung mga anti-dandruff na shampoo. Itong tea tree, anti-dandruff naman sila, guys. Pero I prefer to use yung mga ordinary lang na shampoo sa labas. Kaya bumili ka agad ako ng sachet lang sa labas ng Head and Shoulder na pink. Nalilito pa nga ako nung una kung ano ba yung kulay na gagamitin ko sa Head and Shoulder. Siguro mas okay yung green, yung blue, or yung pink ba. Nalilito talaga ako kung ano yung mas effective. Pero sinubukan ko lang muna isang sachet yung pink. Pangalawa is pag naliligo ako, nilalagay ko yung shampoo, yung Head and Shoulder sa tabo. Nilalagyan ko ng tubig and minimix ko, pinapabula ko siya, tapos ina-apply ko sa aking scalp. Pangatlo, guys, is dito na yun papasok yung 5-minute routine na nasa title natin, na pag ilagay na natin yung mabula-bula na shampoo sa ating scalp, na bumubula na tinunaw natin sa tabo, is imamassage po natin ang ating scalp ng 5 minutes
using that shampoo na ginamit natin. So, it doesn't mean naman po na non-stop sa pag-massage. And take note, hindi po kuko ang gamitin. Yung iba kasi kuko yung ginagamit. Possible kasi na ma-irritate yung ating scalp, masugat yung ating scalp. So, never use your nails para i-exfoliate or kuskusin ang inyong scalp po. So, ang gagamitin po natin ay ang fingertips. I-massage, i-exfoliate, i-scrub po natin yung ating scalp. 5 minutes po bago natin banlawan ang ating buhok, bago natin banlawan ang ating ulo. And ginawa ko yun. Talagang minasage ko lahat ng area ng scalp ko. Wala talagang na-miss. Mini-make sure ko nga na na-massage siya ng mabuti. Nagka-count ako ng 10 seconds per area. So, after ng 5 minutes, babanlawan mo siya ng mabuti. Tapos mag-apply po ng conditioner. Kumuha pa nga ako ng suklay. Iniisa-isa ko talaga. Ganyan ko talaga siya. Nilagyan ko ng conditioner. Tapos massage ko siya. Not necessary na 5 minutes na mag-conditioner. Siguro mga 2 minutes, ganyan. So, binabad ko siya habang ako'y nagtutoothbrush. Alam nyo guys, nakita ko nga. Kasi diba kakakuskus ko lang ng aking scalp using shampoo ng 5 minutes. Nung nag-apply na ako ng conditioner is ginaganyan-ganyan ko kasi may salamin sa sa banyo namin. Ginaganyan-ganyan ko siya. Nakikita ko talaga na ang daming natatanggal na yung mga dandruff, natatanggal sila, ginaganon-ganon ko. So, ang daming mga puti-puti na natatanggal. And I was so happy that time. Hala, ganito pala. Ang dami palang natitira. Kaya ang kati pala ng ng scalp ko pa rin kahit meron akong mga ginagamit. After mga 2 to 3 minutes, binanlawan ko ng maayos ang aking scalp talaga. Kasi yung iba kasi nagko-conditioner, just like me before, is marami akong, parang hindi ko siya binabanlawan ng maayos para mas smooth yung aking hair. Pero since na nababad mo na siya, ang conditioner, nababad mo na ng mga 2 to 3 minutes, kailangan mo talaga siyang banlawan ng maayos. Na-realize ko na kaya pala nagkaka-dandruff ako kahit araw-araw akong naliligo, araw-araw naman akong nag-shampoo at nagko-conditioner. Kasi, di ba na-share ko sa inyo na ang hair ko is talagang madali siyang nanlalagas, madaling madaling natatanggal yung mga buhok ko. Kaya takot talaga akong kuskusin ng mabuti ang aking scalp since before. Okay na sa akin dati na nakapag-shampoo, nakapag-conditioner kasi hindi naman ako exposed masyado sa alikabok. Pero late ko lang na-realize na pag hindi pala siya nabanlawan ng maayos at kulang sa exfoliation, yun pala yung cause sa akin kaya ako nagkaka-dandruff. Alam nyo guys, after nung first day na ginawa ko yung na routine, yung 5-minute na pagkuskus ng scalp, pagbabad ng shampoo, napansin ko talaga na meron talaga siyang improvement. And kung meron mang makati, konti na lang, tapos pagtulog ko, pagkagabi, hindi na talaga ako na-disturb sa yung makati na dandruff. Sabi ko, parang may improvement talaga. Kaya bumili na kagad ako ng malaki-laki na Head and Shoulder na shampoo. Tapos inulit ko siya on the second day. Tapos on the third day, nag-rest muna ako sa aking scalp kasi masakit naman pag kuskus ng kuskus talaga everyday. So on the fourth day, inulit ko na naman siya. So ngayon, 3 weeks na yata ngayon na malinis na talaga yung scalp ko, wala nang mga nahuhulog, hindi na kumakati yung scalp ko. So ngayon guys, ang ginagawa ko is 3 times a week ko lang ginagawa itong 5-minute routine kasi nga okay na yung scalp ko, wala na akong dandruff, hindi na siya nakakate, wala nang mga nahuhulog, hindi na ako nadi-disturb. So 3 times every lang siya, siguro mga every 2 days or every other day ko lang siya ginagawa. Tapos, hindi ako everyday nagsha-shampoo, pero everyday ako nagko-conditioner. And make sure ko na namamassage talaga yung aking scalp. Meron nga pala akong nabili na isang dandruff shampoo, guys, from Watsons. Dahil meron akong nakita doon sa tinitinan ko na videos, doon sa mga comment section, meron akong nakita na ito daw yung nakapagtanggal ng dandruff nila. Itong ketoconazole na Nizoral shampoo. So, hinanap ko din siya sa Watsons. Alam mo, parang 75 pesos ang bili ko nito, ang liit. Parang 2 gamitan lang siya. Pero hindi naman to siya daily gagamitin. But fortunately, hindi ko na siya nagamit kasi nga naging okay na yung aking scalp, na wala na talaga yung aking dandruff dito sa 5-minute routine na ginagawa ko. Kaya hindi ko na talaga nagamit itong Nizoral na dandruff shampoo. So ayun lang guys for today's video, and I hope na meron kayong natutunan. Thank you so much for always watching my video, and please do not forget to click like and subscribe to my channel, and see you in my next vlog. Bye!